Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng nakatutok sa programang Heart to Heart. Ako nga pala si Natalie, 28 years old. May matagal na akong lihim na pagtingin sa best friend kong lalaki na si Joshua. Aminado akong hopeless romantic ang BFF ko. Ayaw ko rin sabihin sa kanya ang totoong nararamdaman ko dahil ayokong masira ang friendship namin na sinimulan namin noong 2014 pa. Before, sa tuwing nagkakaroon ng nililigawang babae ang kaibigan kong si Joshua, minsan ay umaabot din kami sa puntong hindi kami nagkakausap o nagkikita man lang sa loob ng ilang buwan. As in, para bang bigla na lang siyang nawawala habang abala siya sa pinupormahan niyang babae. Kuya Poy, parang hindi niya ako kilala sa tuwing may nililigawan siya sa totoo lang. Kapag hindi siya bet o busted siya nang nagugustuhan niya, bigla na naman siyang magpapapansin sa akin. Para tuloy akong option lang at sa tuwing kung kailan lang siya convenient ay sa kanya lang ulit ako babalikan at bibigyan ng atensyon. Pero sa tuwing kailangan ko naman siya ay wala akong magawa kundi ang solohin na lamang ang problemang daladala ko dahil na rin hindi ko siya malapitan dahil nga abala siya madalas sa mga nililigawan niya. Gusto ko nang lumayo, pero mahal ko siya at alam kong kailangan niya ako. Ang totoo niyan, Kuya Poy, may naghihintay ng trabaho sa akin sa ibang bansa, pero hindi ko alam kung tatanggapin ko nga ba ito. Sa tuwing iniisip ko kasi ang oportunidad sa ibang bansa, ay kakambal na yun kung itutuloy ko ba ang tsansang yun given na sobrang mahal ko si Joshua at parang ang hirap niyang iwanan para sa akin. Paano nga ba ang mag-move on mula sa kanya kung ayaw niya naman akong tigilan? Alam niya namang isang message lang niya ay titiklop at titiklop lang din ako sa kanya. Umaasa ako na one day, sana dumating na yung pagkakataon na lingunin man lang ako ni Joshua. Masakit man ang ginagawa kong sakripisyo sa kanya, pero sana dumating na ang pagkakataon na umayon din naman sa akin ang lahat. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Maraming salamat sa pagkakataong mabasa niyo ito sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Natalie. Dear Kuya Poy, Natalie. Bagay na bagay sa iyo yung pangalan mo. Parang natali ka na talaga dyan kay Joshua na BFF mo na meron ka namang lihim ng pagtingin sa kanya. Okay, sige, puntahan natin yung kinikwento mo sa amin kanina na meron na sanang opportunity sa'yo sa ibang lugar at parang hindi ka na talaga makakilos. Lahat ng desisyon mo ay nakabase na dito kay Joshua. Para sa mga katulad po ni Natalie na natali na nga ang mga desisyon sa isang tao na hindi naman nila karelasyon. Yes, mahal mo. Yes, gusto mo. Pero hindi naman sa'yo. Tigilan nyo na po yan. Please do not put your life on hold para sa isang taong matagal na panahon mo naman nang hinintay, nabigyan ng pagkakataon. Kung gusto ka man, ay sinabi niya na. Pero kung hindi man, hindi pa rin, kailangan tanggapin mo na yan. Diba? O pwede rin naman na please do not put your life on hold sa isang taong naaalala ka lang kapag ka-convenient sa kanya. Kapag para kang convenience store 24/7 na bukas, kukontakin ka, uy, kailangan ko ng katulong. Pero kapag ka ikaw naman ang nangangailangan, wala naman siya doon. Tigilan nyo na po iyang ganyan. Hindi ka nga niya naiisip na isama o hindi ka nga niya naaalala man lang doon sa mga magaganda nangyayari sa buhay niya, sa mga highlights ng buhay niya, tapos aasa ka pa na magiging isa ka doon sa mga highlight o special ka sa buhay niya? Please, kung yung friendship ninyo ang iniisip mo, Natalie, sige lang, push lang. Okay lang na maging friends pa rin kayo kahit na nasa abroad ka na at siya naman ay nandito sa Pilipinas. 'Di ba? Okay lang yun. Pero kung pauuwiin ka, galing kang abroad dahil kailangan niya lang na makakausap ng shoulder to cry on,
Konti lang naman ang talino na hinihingi sa atin ng ganito, ng common sense. Gamitin mo yan, yung katalinuhan na yan, at huwag magpakatanga kahit pa nga gaano mo kamahal ang isang tao, na lalo na kung di ka naman sigurado o lalo na kung napakalabo na makita na siya ay meron, siya at ikaw ay merong future. 'Di ba? Yung work mo abroad, sige na, go na. Mag-work ka na. Baka makatulong pa 'yon. O kung saan man trabaho, baka makatulong pa yon sa pag-move on mo from Joshua. Yung friendship, sige, tuloy mo lang. Pero kung yung friendship na yan ay magpapahirap sa'yo, siguro ikaw na rin ay matutong dumistansya dito kay Joshua kung nahihirapan ka na at nasasaktan na lang. Biruin mo, gustong-gusto mo siya pero nanliligaw siya ng iba at never niyang naramdaman na gusto mo siya. 'Di ba? Ano 'yan, hindi na pagiging martir 'yan, pagiging tanga na 'yan at hindi tama 'yan.